Okay, ito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At ngayon tayo nandito sa loob ng shooting range para mag-testing ng baril. Okay, at bago ako bumati sa lahat at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Boy Omay. Sabi niya, Sir, may video ka ba ng 45 isang putok? Okay naman, pag pangalawang putok hindi na mag-load sa chamber, kailangan pang kasahin para mag-load. Actually, marami na tayong ginawang videos na ganito, pero hindi natin na-testing yung baril. So, titestingin natin ngayon yung baril kung ano ba talaga ang nagiging problema para malinaw sa lahat. Okay, at bago yan ay gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers na umabot na tayo ng 35,600 plus. At maraming salamat sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan na yung kinikita natin sa YouTube ay itinutulong natin sa kanila na sila ay mga anak na single parent. Tayo naman ay wala nang pinapag-aral, graduate na mga anak, kaya naisipan kong itulong itong kinikita natin sa YouTube. At maraming salamat sa inyo. Meron tayong bagong sponsor. Shout out kay Anthony Evangelista ng Pasay. Thank you very much sa Anthony Evangelista. Yung pinadala mo sa ating GCash number ay nakarating na sa aking anak, ang ating tesorera. At malaking tulong na yan. Hindi naman tayo nagpapalaki ng tulong. Ang importante tayo ay nakatulong. Ayan, at sa mga iba pa nating sponsor, kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Thank you very much. Kay Architect Arnel Salvador, kaibigan ko dito sa Kuwait. At kay Jubel Platon, kay Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia. At gayon din sa kaibigan nating mekaniko ng Kia Motors dito sa Kuwait. Thank you very much, Umbet, at sa iyong mga tropa. Okay, ayan, at aalamin natin kung bakit isang putok ay kinakailangan pang ikasa para mag-load. So, titingnan natin, meron tayo ditong isang pistol na hindi ko napapangalanan ang brand. Ito ay nangyayari sa lahat ng pistol, hindi lang sa mga 1911. So ito siya, at susubukan natin iputok kung bakit kailangan mangyari yon. Okay, firing! Ayun, at kung nakikita natin ay yung basyo ay hindi lumabas, kinakailangan ikasa uli para mag-load. Ayan o, yun yung basyo. Yan yung basyo niya. So kinakailangan ikasa uli natin. So kinakailangan natin i-tune up. So anong gagawin natin pagka ganun? Kasi kaya tayo nagkakasang uli ay hindi naka-tune up. Hindi naka-tune up yung kanyang recoil spring sa lakas ng bala. So, subukan nating magpalit ng recoil spring. Ito ay 12 pounds. Okay? Papalitan natin itong kanyang, ito ay 14 pounds. So, subukan nating palitan ng 14 pounds. Kasi nga, may mga bala na hindi, may mga recoil spring na hindi ugma sa inyong mga bala, kaya yung iba hindi nakaka-atras yung slide, halfway lang, kaya yung minsan yung mga basyo nakabatangal doon, at yung dahil mahina ang hindi niya kayang ipasok, at hindi yung sunod na bala ay hindi napapasok. Kailangan mo ikasa uli dahil nga hindi naka-atras ng mabuti yung hindi nag-pull ng atras yung slide, kaya yung bala ay hindi nag-eject, o minsan yung bala ay naipit lang dito, kaya kinakailangan mong ikasa uli. So ang gagawin natin dito ngayon ay magpalit tayo ng recoil spring. Ang recoil spring na ito, panoorin ninyo yung isa kong videos kung paano masukat ang lakas ng recoil spring para kung kayo ay magpapalit
alam ninyo kung anong lakas ng spring na inyong ipapalit. Kamukha nito, ito'y sinukat ko. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagsukat dahil may ginawa na akong video. Ito ay 14 pounds. At ito naman, dahil 9mm lang ginamit natin, ito ay 12 pounds. So, nagpababa tayo ng lakas ng spring. So, titingnan natin ngayon kung uubra ba ang tawag dito ay tune up. Okay? So, titingnan natin ngayon kung uubra ba yung 12 pounds na ito. At hindi ko na pinapakita sa inyo yung mga paggagawa dahil demonstration na lamang dahil nag-iingat tayo sa YouTube. Baka tayo may strike ko na naman. Kaya nga gusto ko maglagay ng special class para doon ko ipapakita yung mga ginagawa natin ng actual. So ayan. Susubukan naman natin kung ito ay magiging maayos na pagka nilagyan natin ng mas mababang recoil spring. So ito na. Okay, firing! Ang nangyari naman dito, matras siya pero may problema sa so kung napansin natin, may problema naman ito sa extractor. Pero yung pag-eject ng bala ay okay naman yung pag-eject ng bala. Tumatalsik na. So, ayan. At ang gagawin naman natin dito sa sunod, dahil ito ay testing lang natin, yung kanyang extractor ay nagkakaproblema. So, ang nangyayari dyan, yung iba, extractor, dahil yung pangalawang putok, yung unang putok na testing natin, hindi lumabas yung basyo. Ngayon, nung nagpalit tayo ng recoil spring, ay lumabas na yung mga nag-eject na siya. Pero na may problema rin sa extractor dahil hindi yung isa nag-open bolt siya pero yung bala na iwan sa chamber. So ganun ang nagiging problema minsan. Pag mahinang extractor, naiwan yung bala sa chamber. Minsan naman hindi makaatras ng sagad itong kanyang slide dahil mahina ang bala. So dalawa ang gagawin natin ditong solusyon. Pagka ang nangyari ay yung basyo ay naiwan, naka-open bolt siya at nag-double feed, naka-open bolt at yung basyo ay naiwan sa chamber, ang problema nun ay extractor. Pero pag pumutok, nag-close, na ganon, ibig sabihin, yung kanyang bala ay mahina, bumalik lang yung basyo sa loob. Dahil tangay-tangay, pag ginano ninyo, nakatangay pa rin yung basyo, nakatangay pa rin siya. Pero kung hindi nakatangay yung basyo sa extractor, ibig sabihin, mahina na yung spring ng extractor. So, dalawa ang nakikita ko na dalawa ang nagiging problema. Isa, underload, malakas yung recoil spring, mahina yung bala. Ang nagiging nangyari doon ay, yung basyo ay bumabalik, naka-close siya, pero yung basyo ay nasa loob pa ng chamber. Yung pangalawang problema, naka-open siya, pero naka-open bolt siya, yung basyo ay nasa loob, at yung pangalawang bala ay naka-double feed siya. So double feed ang tawag doon. May basyo sa loob, at may bala na nakatutok sa puwet ng basyo. Double feed yun. Ibig sabihin, naiwan ng extractor
naiwan ng extractor yung kanyang basyo. Hindi siya na nakuha. So, ganun ang nagiging problema. So, dalawa. Ang isang malakas ang spring, mahina ang bala. At isang mahinang extractor, hindi nakuha yung bala hindi niya nailabas, naiwan yung bala sa kanyang chamber. So, ayan. At sana may natutunan kayo sa video ko ito. At mag-follow up question kayo, mag-comment kayo. Kung meron pa kayong meron pa tayong dapat idagdag, tumatanggap naman tayo ng mga comment at pagsasama-samahin natin yung ating mga experience para mas lalong gumanda pa ang ating YouTube channel. Welcome kayo at pagsama-samahin lang natin yung ating nalalaman, mag-comment kayo at welcome naman sa ating YouTube channel. Thank you very much. Hanggang sa muli. God bless us all.